Sa edad na 12 years old, hindi lang isa, dalawa, o tatlong European countries ang nabisita ng batang ito, kundi 44 na UN European countries. Kaya hinirang siya ni youngest Filipino to travel all the countries in Europe ng Filipino World Travelers at ng International Travel Verification Authority na Nomad Piña. My name is Wyatt. I am 13 and I visited all of the countries in Europe. And I'm the mother of Wyatt McTrav, the youngest Filipino who traveled to all European countries. Kwento ni Mommy Kyla, Germany daw ang unang bansa sa Europa na kanilang nabisita taong 2022. Yung trip na yon, sinagad namin yung 60-day visa namin. Kaya continuous yun, 2 months nagta-travel kami. And within that 2 months, halos na-cover namin most of the European countries. Around 20 countries in Europe. After several months, bumalik kami ng Europe. Sinagad ulit namin yung visa namin. 90 days yung next na nakuha namin visa. After that trip, 3 na lang yung naiwan namin sa Europe countries. Yung Belarus, Russia, and Ukraine. Kasi yun yung mga may war. Supposedly, manatapos namin siya last year pa. Kaso nga, dahil sa situation, hindi namin tinuloy. Ang layunin daw talaga ni Wyatt ay ang maging pinakabatang traveler na makalilibot sa buong mundo. Pero dahil mahirap pa itong makamit, naisipan ni Mommy Kyla na libutin na muna ang Europa. May nakita kami na youngest person to travel to all European countries. Parang sabi namin, mas achievable yun for now. Kasi kung the world, madami pang kulang. I just surprised him. Yun na lang muna, yung kaya ma-achieve yung Europe muna. Ngunit hindi raw naging madali ito dahil mahabang pagpaplano ang kinailangang gawin ni Mommy Kyla upang mabisita nila ang huling 3 bansa sa Europa, ang Russia, Belarus, at Ukraine. Meron kaming friend na nakatira sa Russia, sa Moscow, na safe naman daw doon. But, don't get me wrong I'm not saying na you guys can just travel freely there. Kasi it's still at your own risk. Actually, muntik na naming i-cancel. Sarado yung airspace because of Iran and Israel war at that time. Isa raw sila sa mga unang bisita ng bansa matapos magbukas ang airspace nito. Muntik na namin i-cancel. We need to monitor the situation. It's challenging to plan the last 3 European countries kasi yung mga nakakarinig na we're going there, they're discouraging us. They were like, pupunta kayo doon, may war. Napagtagumpayan naman ni Wyatt na malibot ang buong Europa sa edad na 12 years old matapos mabisita ang huling bansa sa kanyang listahan, ang bansang Ukraine, nito lamang July 12, 2025. Sinubukan ni na Mommy Kyla na ipasok sa Guinness World of Records ang achievement ni Wyatt. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito tinanggap dahil sa bagong age restriction na ipinatupad. Because of constantly changing yung guidelines nila, parang inilaban ko na nung nag-apply kami, 12 years, alam nila na 12 years old, tinanggap nila yung application. Bakit biglang nabago? Biglang 16 years old. But, Guinness or not, thank you pa rin sa community namin. Sa Nomad Mania, it's a world organization na nagbe-verify ng travel records and they verified Wyatt's achievements. Kasalukuyang hawak ng Norwegian twins na sina Sander at Matthias Roland ang titulo ng Guinness World Record bilang youngest person to visit every country in Europe sa edad na 17 years old. Nang tanungin kung ano ang paboritong bansa ni Wyatt sa Europa, ito ang kanyang sagot. Ng country na malamig kasi meron akong allergy sa init. Switzerland, Norway, Iceland, Denmark. He likes nature, tsaka yung mga may nakikitang animals.
Nasaksihan din ni Wyatt ang kanyang pangarap na Northern Lights noong bumisita sa Iceland noong 2022. So we can barely see it, pero sa camera, you can see it more in the photo. First attempt, but we've been driving for 4 consecutive nights. Talagang chasing, literal. Meron pa kaming unfinished business. He requested to go to Finland sa Santa Claus Village. Pagdating sa gastusin, United Kingdom, Switzerland at Iceland ang pinakamahal na European countries na kanilang nabisita. Hindi ito ang kauna-unahang travel milestone ni Wyatt. Dahil sa murang edad, naakyat na rin niya ang iba't ibang bundok sa Pilipinas at ibang bansa. Nung 8 months old si Wyatt, I started bringing him sa bundok. Naakyat na din niya yung top 4 highest mountains in the Philippines. He became the youngest Filipino to hike Mount Kinabalu in Malaysia. At sa edad na 10 years old, nalibot na niya ang 6 sa 7 kontinente ng mundo at nakarating na rin sa 78 na bansa. Nakamit lahat ito ng mag-ina dahil sa kanilang setup sa trabaho at eskwela, kaya naging madali ang pagsaschedule ng kanilang international trips. Isang freelance web designer at developer si Mommy Kyla, habang nag-homeschooling naman si Wyatt habang nagda-travel. Si Wyatt, yung childhood niya, he was a late talker. So, he's already 5 years old nung first siya nag-start mag-talk. Tapos, nahihirapan siyang mag-adapt sa school. Kaya nag-homeschool na lang kami. He was diagnosed with ADHD. Nung nandito sa Pinas, nag-therapy pa siya. Higit daw nakatulong ang pag-e-explore ng iba't ibang bansa sa pagmamanage ng kondisyon ng kanyang anak. Nagsimula raw sa paisa-isa ang kanilang travel sa Asia noong 2016 at ngayon ay nalibot na ang 110 countries and counting. Sa ngayon, Antarctica na lang ang kontinenteng hindi pa nila nararating. Kasalukuyang base sa Spain ang mag-ina at naka-enroll na raw si Wyatt doon. Target na mag-ina na i-check na sa kanilang bucket list ang pagbisita sa Africa soon. Yung Africa naman kasi mas malapit siya sa Europe compared dito sa Philippines. A common misconception nga sa mga travelers is dahil mayaman daw, kaya nakakapag-travel. That's not totally true. Hindi kami mayaman, ha. Hindi nila alam na sobrang budget travel lang ginagawa namin. Like, hindi kami nag-hotel, nag-apartment kami with kitchen para mag-grocery kami, magluluto. Travel while you're young and able. Kasi, pag dumating yung time na matanda ka na gusto mo na mag-travel, hindi mo na gaano maya-enjoy.